Okay, let's pray. Ako, salamat po sa hapon na ito, Panginoon, na kami po ay nasa iyong presensya para makinig at mag-aral sa iyong salita. Nalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang kumilos sa aming buhay, sa aming kalagitnaan, para tugunin kung anong man ang aming pangangailangan spiritual, para mas lalo po kaming maituwid at magiging matatag sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat po Diyos, pagpalain mo ang bawat isa, ganoon din sa mga kapatiran na nasa online and nandito sa loob, Panginoon. Father, I pray for your blessing upon each and everyone as we listen to your word, O God, and I pray to just give us, Lord, the understanding that comes from you, so that your word will make us more better in our service, in our walk with you. Father, thank you. Bless your people in Jesus' name. Amen. 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 Okay. Hallelujah. Praise the Lord. So ang ating topic ngayon is about the art of perseverance. Ano ba ang art? Mag-art tayo para gumanda, no? Para magiging kumpleto ang bagay, no? Para mas lalong mas lalong kumpleto at magiging presented, ano pa? Kaya mayroon din art of perseverance para mas lalong gumanda ang pag-persevere natin at mas lalong matatag ang ating pag-persevere at para makumplito ang perseverance natin. Sinong gustong mas lalong magiging matatag? Amen. Amen. Dahil yan ang kailangan natin. Yan ang kailangan natin sa last days na ito. So, titingnan natin paano natin i-develop ang art of perseverance. May mga apat na bagay para gumanda o magiging kompleto ang pag-persevere natin. Okay? Of course, the word perseverance means to persist or to endure in spite of. Yan. In spite of. Perseverance means to persist or to endure in spite of. Kailangan na talagang magpursige kahit ang man. Ayan. Pero alam niyo ang perseverance na yun, parang hindi matatag. Bakit? Ito ang age ng puros instant. Di ba? Instant. Oatmeal. Di ba? Microwave popcorn. Wala. Puros instant noodles. Instant coffee. Instant. Ano ba? Puros instant. Yeah. Samahan na ma-develop yung ipan. And uray dito yan. Uray dito yung Radya Pilipinas. We want everything to be delivered. And our door-to-door. Yan. Awanan. Everything
kapitan eh. Online naman ka. Nalaklakapay, di ba? Nalaklakapay. Ganon ang mga bagay na yun. No? Pero, alam niyo mga kaibigan, maraming bagay na gagawin natin para ma-develop yung art ng perseverance natin. Okay? How do we develop the art of perseverance? Okay? Adapti ka sa pulan o pakta. Okay. Number 1 is testing. Tests, trials, and troubles. Before we can persevere, we need the severe. Oh. Okay ba yun? Yeah. Before we can persevere, we need the severe. Yeah? This can come in the form of tests, trials, and troubles. Yeah. Walang severe kung walang trials. Walang test, walang trouble. Okay? So, one can persevere without the severe. Yeah. Tama nga. Hindi ka overcomer kung wala kang na-overcome. Hindi ka pwedeng conqueror kung wala kang kinonquer. Tama? Yeah. Hindi ka pwedeng makapag-persevere without the severe. Oh. Ganon. Kaya, bilang Kristiyano, kailangan talagang we need to be tested. Paul told to Timothy that Christians will live godly in Christ Jesus and suffer persecution. And 2 Timothy chapter 3 verse 12. Yes, sahin natin. In fact, sabi niya, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Oh. Sino ang nagpo-persecute dyan? Yan. Kaya sa katotohanan, sabi niya, everyone, bawat isa na gustong mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon ay mapo-persecute. Kaya hindi mawawala ang persecution kung tayo'y nananampalataya sa ating Panginoon. At isa pa, bakit magkakaroon ng testing, trials, troubles sa buhay natin? Because kahit yung mga naunang mga apostles ay marami ding mga troubles sa kanilang buhay. Tingnan natin in 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11, let's start in verse 23. Ito po ay si Paul, no? Are they servants of Christ? I am out of mind to put like this. I am more, sabi niya. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews 40 lashes minus 1. Bakit minus 1 pa? Kapag nakitid kay Indiretso nga 40. 39 niya? 39. Bakit sinabi pang 40 lashes minus 1? Ganito kasi daw yun. Yung time ng Roman na kwan, yung pagpano sa isang tao, okay? Kung makumplito na yung 40, mamamatay na yung tao. Kung 30, wala 39, hindi pa. Kaya may minus 1. From the
So -1, imagine that. Huh? Next verse. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. Tingnan ninyo ang pinagdaanan ni Paul. 3 times I was shipwrecked. I spent night and day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my own countrymen, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false brothers. Yeah? I have labored in toil and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst, and I have often gone without food. I have been cold and naked. Verse 28. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Tingnan ninyo? Sino ang naranasan na istong sa inyo? Wala pa. Wala pa. Nung Destino ako sa Pilipinas ako, batuan na lang niya pagimgimungan. Batuan na lang niya pagimgimungan. Kasi idadaan ko dyan when I was in Uma. Uma, Kalinga, napadasak tinang bato timukod na. Kaya mukod ko lang kinaabot kaya bato. Yan. Ano na nangyari ka po, how about you? Kasi dyan, may naging trials, may naging testing. But, ano po ang inudulot nito? Ma-develop yung perseverance natin. Ma-develop yung perseverance natin. Okay? And 1 Peter chapter 1, verse 7. Sabi niya dito, sige, kayo man magbasa. 1, 2, 3. These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and result in grace, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Darating pala ang mga ito. Sabi niya, these have come so that your faith of greater worth than gold. Tingnan ninyo. Darating pala ang mga pagsubok na ito para yung pananampalataya ninyo ay worth than gold. Yeah. Which perishes even though refined by fire. Tingnan ninyo. Alam ninyo ang gold. Kahit naluluto ng apoy yan. But if it will come out from the fire, it will become genuine gold. Yeah? Hindi pwedeng magiging genuine yung gold kung hindi dadaan sa apoy. Hindi maluluto sa apoy. Yeah? Kaya ganun ang faith natin. So that, sabi niya, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Praise the Lord. In James chapter 1, verse 12. James chapter 1, verse 12. Yan. Basahin ninyo ulit. 1, 2, 3. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Ayan. Blessed is the man who perseveres under trial. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life.
to those who love Him. Kaya magpaalam tayo kung magpo-persevere tayo. Kaya kailangan na ma-develop yun para kahit anong testing, magre-resulta pa rin ng papuri para sa Panginoon. Amen? Okay, so that is number 1. Tests, trials, and troubles. So we could see and learn in here that enduring tests, trials, and troubles will help us to persevere. Nakakatulong yan para tayo'y makapag-persevere. Okay, number 2. How to develop. Kailangan natin ang truth. Truth give us a reason to persevere. Truth give us a reason to persevere. Amen. Amen. Paano ka pa magpo-persevere kung wala yung truth? Dahil sa katotohanan, kaya nagpo-persevere ka. Kaya, in John chapter, alam niyo, napaka-importante ang truth. John chapter 8, verse 31 to 32. To the Jews who have believed Him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples." Kaya kung talagang i-hold on ninyo yung katuruan ng Panginoon, kayo ang tunay na disciples. Verse 32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Ito yun. Hindi kita ba ninyo? You will know the truth, and the truth will set you free. Kaya makita natin dito, the more you know the truth, the more you will be set free. Habang nalalaman mo ang katotohanan, lumalalim din ang pagka-set free. Ganun. Kaya importante ang truth. The reason why you persevere. Bakit nagpo-persevere ka ba kung hindi totoo ang pinaglalaban mo? Di ba? Yan. Kaya, in Revelation chapter 3, verse 11, yan. Sabi niya, I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. Yeah. I am coming soon. Yung kataruan ng Panginoon, sabi niya, hold on to the truth. Hold on to what you have. Yung katotohanan ng salita ng Panginoon, so that no one will take your crown. Kaya kailangan na yung katotohanan na salita ng Panginoon na napapag-aralan natin, talagang we need to hold on. We need to keep it. Yan? Kailangan na higpitan natin so that no one will take your crown. Alam niyo, kung hindi niyo gagawin yung pinapagawa ni Lord, wala. O, example, yung mga gifts ninyo, yung mga talento ninyo. Ano ang mga talento ninyo binigay ng Panginoon? Kung hindi ninyo gagamitin yan, ay bibigyan ng Panginoon sa iba. Do you remember yung nagbigay ng Panginoon ng talent? Hindi ginamit yung iisa na, hindi isa lang yung may talent sa kanya. Hindi niya ginamit. Ano ang ginawa ng Panginoon? Take the talent from him and give it to the one who have may talent. Kaya, the more na marami kang ginagawa, the more na bibigyan ka pa ng Panginoon. As long as ginagawa mo, the more na ginagawa mo, the more na dadagdagan ni Lord. Yung iba naman ay hindi na niya ginagawa, kukunin ng Panginoon, ibibigay niya doon sa
maraming may ginagawa. Kaya hindi ka magpo-complain kung marami kang ginagawa. Yan. Kung may pinapagawa sa iyo, sige lang. Dahil nakadagdagan pa rin Panginoon niya. Amen? Amen. Gusto ka natin sa Kristo, Lord. Oray mo kasi anong kasasahan ka, lumay ka lang ka, sister. Because you love the Lord and you want to be used by God. Amen. Nothing can hinder us. Totoo na yan. Amen. Walang nakakakandang sa atin kung talagang gusto natin magpagamit kay Lord. God will bless us and God will use us more. Hallelujah. Praise God. Philippians chapter 2, verse 16, ang sabi doon, as you hold out the word of life, in order that I may boast on the day of Christ, that I did not run or labor for nothing. Hindi natin kakayaan na pagdating ng Panginoon ay wala tayong ginagawa. Huwag natin nakakayaan na pagdating ng Panginoon, wala tayong ginagawa sa kanyang kingdom. Dapat kung darating ang Panginoon at kukunin ang buhay natin, sana may ginagawa tayo para kay Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, yan po. Kailangan, yan po ang gagawin natin. We need to hold on to the truth. Ano yung truth? Itong salita ng Panginoon. Itong salita ng Panginoon. Dahil sa katotohanan, itong salita ng Panginoon itong salita ng Panginoon ang napaka-importante na dapat natin gawin bilang isang nananampalataya sa Panginoon. Okay. Number 3. Number 3 na. Lapit na tayo. Kasi mag-exam pa kayo. Sabi niya. Magbibisi pa kayo. Hallelujah. Okay. Number 3 na art of perseverance is time. Time. Time is a necessary component to perseverance. Yeah? We can say that we persevered until a sufficient amount of time has gone by. Alam niyo mga kaibigan, hindi pwedeng sabihin mo na makapag-persevere ka kung a short time lang. Naglingkod ka lang ng short time, tama na. No. Okay? Yung perseverance, para talagang ma-develop yung perseverance mo, it needs time. Kaya, the more time you serve, the more na mag-build up yung perseverance mo. So, madali, nasa nakadwani na pastor. Una na ganun. Nagitiban pa rin gawin na full time. Kasi ililibol dan, wala ka nabayan mo pa pastor. Hindi ay ililibol. Walang pinang na yung pastor na kami. Haan kayo man nakakalaginan. Haan yung tayo na napalasan, nagpailaan na, ay may Tagalog ba yun? Hindi pa ninyo naranasan na nagkaliyo. Ano yung pinagkaliyo? Kaliyo ba? Yung nagkaliyo yung dumang? Anong to? Anong to? Hindi binti ako. Sabi niya, hindi pa ninyo naranasan na nagkaliyo ang iyong tungkod.
ma-measure mo ang isang tao na may perseverance in long time, long term. Amen? Na nandyan pa rin na naglilingkod dyan. Kaya it takes time, mga kaibigan. Habang nagpapatuloy ka, habang nagtitesting ka, kumakapit ka, habang kumakapit ka, hindi lang shortcut. Alam ninyo, walang shortcut kay Lord. Walang shortcut kay Lord. Kahit ang paglilingkod, kailangan talagang mag-move tayo ng gusto. Habang nagpapatuloy tayo, it takes time for us to be moved and be built as children of God. Para talagang yung perseverance natin ay talagang matibay, tunay. Kaya kailangan ang sinasabi natin time. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18. For our life and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Verse 18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Yan. Sa lahat ng nakikita sa mundong ito. Kaya wag natin ituon ang ating pananampalataya sa mga nakikita sa mundo ito. Kundi ituon natin ang ating pananampalataya sa mga bagay-bagay na eternal. Amen. Kaya sabi niya, so fix your eyes, not what is seen. Pupuros pera, pera, pera. Wala Dami niyo yung pera. Kung nakapokus kayo sa pera, mamaya, naduling ka mo. Kung naduling ka, nagiging 2 na ang daan. Hindi mo alam which way. Yan. Hindi mo alam. Naligaw ka na. Nawala ka na sa pananampalataya mo sa Panginoon. Ganon. Alam niyo, lahat ng mga bagay dito sa mundo, it will end here. Yan. Kaya, we try to balance our walk with the Lord. We try to balance yung buhay natin dito sa mundo. Siyempre, kailangan balansin natin dahil nabubuhay pa tayo physically. Right? Pero wag natin nakayaan na mamumuna at mamumuna yung buhay natin physically. We need to take care also our spiritual life para hindi tayo mawala. Palagi ko nga sinasabi ni adik ko, sabi niya, alam mo man, kung talagang kukunin ka pala ng Panginoon, if you know and you know that God will take back your life, there is one thing that is very important ang hinatid. Sabi niya, may isang bagay lang na napaka-importante pala sa iyo. Yung pananampalataya mo sa Panginoon. Hindi mo na maisip kung ano ang iiwanan mo dito sa mundo. Tama na. Why? Hindi mo na maisip ang anak mo, hindi mo na maisip ang bahay mo, ang kayamanan mo. Ang importante na pananampalataya sa Panginoon. Because everything you own, dito lang, may iiwan dito. Hindi mo madala sa langit. Kahit punta ka sa impyerno, hindi mo din madala. Kaya, yan, yung pananampalataya natin sa Panginoon. In Psalm chapter 90, verse 9 and 10,
away under your wrath. We finish our years with a moon. Nandito? The length of our days is 70 years or 80. If we have the strength, yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Ito ang standard. Ito na ang ano ng buhay natin ngayon na generation. Tingnan niyo kung mag-70 ang tao. Kung mag-70 ngayon ba nga, kahit 50 ka na, 60 ka na, marami ng kurukuro, marami ng... Si Bishop, ilang taon na si Bishop? Wala na. Talagang mukhang, kaya sabi niya, nag-meeting kami kagabi. Sabi niya, I think I cannot travel anymore. Sabi niya, I cannot travel anymore. Dahil na marami ng mental, parang nag-i-start na ang mga mental lapses niya. Tapos pati yung pananalita niya. In-advise lang yung doktor na maglakad-lakad. Pero kailangan naman may magkikibig sa kanya na maglakad-lakad. Kasi limited ang buhay natin dito sa mundo. Limited ang buhay natin. Kaya palagi kong sinasabi, as long as we have the strength, as long as we have the opportunity, let us grab the opportunity to serve. Habang nandito tayo sa Hungko, nagtatrabaho tayo, salamat sa Panginoon, may day off dito sa Hungko. Pero sa mga ibang nasyon, walang day off yung iba. Kung may day off man, once a month, like Taiwan, they have once a month day off. Maliban lang sa mga factory, gano'n. Pero kung bakay ka, kung nag-aalaga ka ng matanda, wala. But praise the Lord because we have day off. So let us do our best. Let us give our best to the Lord. Habang may day off tayo, bibigyan natin sa Panginoon. Amen. Ayan, maaga kayo. Pwede ba kayo maaga? We have a jail ministry. Yeah. We have jail ministry actually. 9 o'clock to 10 or 10:30. O minsan pa hanggang 11:30 because nakukuha yung dalawa. Or you can go outside and evangelize. Give drugs to the people. That is service that we are giving to the Lord. Wala na panahon na para tayo ay maglalago sa ating pamilya. You know, we don't know when God will come in our sa buhay natin. Kaya habang, nung tumira ako sa bagyo, yung namatay ng kapatid ko, alam niyo, sunod-sunod ang mga namatay. Sa free believers na lang, how the others? How about outside free believers? Kaya yung mga pastor natin, nagmamagtya sila ng gabi. Para lang gagawin ang service, mga funeral service sa Baguio. May istorya pa yung isang pastoran natin. Mayroon daw, medyo matagal silang hindi nagkita. Sasakay sana sila ng sasakyan. Pero dahil nagkita sila, dumating yung medyo matagal na kilala niya. Nagganong lang daw sila. Inarakot daw eh. At yung may sakot, yung tuloy na nga na tayo. Yung mga tiyenda, nagganon lang. Tapos yung isa, wala, bumamanong. Kasi hindi mo hindi. O yung kapatid ko, sinamahan daw yung anak niya ng 4 o'clock, madaling araw, pumunta sa siya. So bumalik yung pamangkin ko sa taas, binalik niya yung mother niya dun sa kwan.
sa room. 5:55, may miss call daw. Pero siguro dahil sobrang puyat yung bata, kaya hindi niya napansin yung cellphone niya. Ang routine nila, 10 o'clock, ay bababa yung bata para magluto ng kainin yung mama niya. Ganun ang routine nila. Pagbaba yung bata, sabi niya, bakit gusto niyang titignan? Ibis na pupunta sa kusina, gusto daw niyang titignan si mama niya para tanungin kung anong ibaluluto ni mama niya. Pagpunta noon doon sa kwarto ng mama niya, alam niyo, wala na. Malamig na. Malamig na. Tapos nakaganon daw. Nakarelax. Nakarelax na nakaganon daw na nakatulog. Parang yung stand natin na matutulog, nakarelax na ganon. Hindi daw magulo yung tulugan niya. Hindi daw magulo yung damit niya. Ay yung kumot niya. Talagang nakaganon. Kaya, deep sleep. Deep sleep. Ayan. Di natin alam ang buka. That's why I would encourage everyone. Let us serve. Habang tayong malakas. Ay, yung mga bata-bata pa kayo. Let us invest our time and our strength to the Lord. Because we don't know what will happen tomorrow. Ada istorya na. Jadi pagbantayan yung sa week. Istorya sila kasi ngayon. Pumunta daw doon sa baon, titignan yung tatay. Nung tinatanaw daw na gano'n, biglang nagkaganon. Tapos, nung titignan na gano'n, biglang na gano'n. Sabi niya, ano daw, bakit? Parang natatakot. Tingnan mo kasi. Nung tinignan daw nila, nakasulat doon. Nakasulat daw nila. Sabi niya, ako ngayon, ikaw naman tomorrow. Ako ngayon, ikaw naman bukas. Sabi daw na nakasulat doon. Hindi natin alam. Tama. Siya, pero hindi natin alam kung araw din kung kailan tayo. Kaya, yan, dapat tayo mag-lingkod ng katotohanan. And the last one. Last one. Tama, para last tres tatapos tayo. The last one is trust. Okay? And number one is test, trials, and troubles. Number two is truth. Number three is time. Number four is trust. In order to persevere, we need to trust in the Lord. We need to trust in the Lord. Trusting in God will get us through difficulties like nothing else, and it will help us to persevere. No? In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. Anong gagawin niya? Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. Mapantay this right, alagay Mount Zion. It's a mountain. Cannot be shaken. Ganun ang mga tao who trust in the Lord. Yeah? Sabi niya, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever. Yeah? Ganun, mga kaibigan. Kaya napakaganda po ang mag-trust sa ating Panginoon. Yeah.
that's why we need to continue to trust in the Lord. In Psalm chapter 37, anong binasa natin? Psalm, yan. In Psalm 125, verse 1. Those who trust in the Lord, ay, nabasa na pa naman natin. Those who trust in the Lord, trust in the Lord. O sige, yung Isaiah 26. Trust in the Lord forever. For the Lord is the rock eternal. Amen. Hallelujah. Kaya let us trust in the Lord, for sabi niya, the Lord is the rock eternal. Kaya we need to trust God. Ito po ang gagawin natin para ma-develop yung perseverance natin ay kailangan ng testing, trials, and troubles. Amen? And number 2 is, ano ang dahilan para tayo mag-persevere? Because of the truth. The Word of God. That's why we need to hold on. Ano pa? Time. We need time so that our perseverance will be developed. Kaya sana kailangan na tumagal tayo pa rin sa paglilingkod sa Panginoon because there is no shortcut to heaven. Huh? And number 4 is trust the Lord. Trust the Lord. Dahil yan ang sabi niya kanina sa last verse natin, He is the rock eternal. Kaya trusting in the Lord is one of the key in developing the art of perseverance. Kaya to develop the art of perseverance, we need testing, trials, and troubles. We need the truth, the Word of God. We need time, and we need to trust the Lord so that we can develop our perseverance. So ito po ang lesson natin sa hapong ito. Kaya patuloy po tayong maglingkod, patuloy po tayong mag-trust sa ating Panginoon because He is the rock eternal. Alam niya ang kanyang ginagawa para sa kanyang mga anak. Amen? Amen. Okay, so salamat Lord sa iyong salita na aming napakinggan sa hapong ito. Tulungan mo kami na mag-trust sa iyo. Ano man ang pangyayari sa buhay namin, Lord, we will trust in you, O Lord God, because you are the giver of life and breath. You are the creator of the universe. You are the one who is holding our future and our tomorrow. So, Father, we trust you, O Lord God, because if you are the creator of the universe, Lord, alam po namin na mas alam mo ang maganda para sa aming yung mga anak. Ganon din ang bawat isa, tulungan mo kami, whatever situation, whatever trials and troubles and testing sa buhay namin. Lord, help us, O God, to persevere so that if you will come, O Lord God, we will receive the crown that you have prepared for us as you have said to your word. Father, thank you. Bless now your people. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Palakpakan po natin ang